Good news muna tayo, motorista pa rin. Pababa pa rin daw ang galaw ng presyo ng crudo sa world market. Ayon po sa Department of Energy, so wala pa rin daw katiyakan kung maramdaman ito sa pamagitan ng oil price rollback sa darating na Lunes. Ayon kay Energy Secretary Jay Layug, bumaba po ng $10 per barrel ang presyo ng crudo sa world market noong Biyernes, pero posible raw na may kinalaman ito sa pagkakapatuloy ni Al-Qaeda leader Osama Bin Laden. Siya pala taga-ano ng langis. At isa rin good news, ba't ganun pag tumaas, may taas, pag bumaba, wala sigurado. Wala, oo. Smart cards po, nabigyan na yung mga pantawing pasada program ng gobyerno na dagdagan po ng 50 pesos ang laman ng inyong smart cards sa pagpasok ng buwan ng Hunyo. Bah, meron na Hunyo ah. Ito yung matapos sagutin ng mga kumpanya ng langis ang gasto sa pag-produce sa mga card. Sabi ko na nung ko pa sinasabi, sino gumastos eh. Ngayon ang pinamudbun na, kaya aaminin ngayon, no? 11 million pesos po ang ginastos dyan, kaya naman magiging 1,100 pesos na may bibigyan load sa mga tsuper. At ganun, may proyektong gobyerno, tas... But just for the cards, ibig sabihin ba yung physical cards? Yung actual card. Hindi naman yung naglalaman. Hindi sila yung naglalaman yung paggawa lang. Ang ganda kasi ng card eh, parang credit card. Hindi mo pwedeng 5 years ang buhay nun, 5 years. So ito para lang sa bayo, pero yun, may sinagot na yung mga oil company, may dagdag na 50. Meron na ngayon sa Hunyo na 50. Dagdag 50 pesos lang. Pero government pa rin galing yung 1,000. Sabi ng gobyerno, sabi nung iba, ang liit naman yan, sabi ng gobyerno, bakit ba? Buti nga meron. Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Ano sila eh. Buti nga may tulong eh. O yan. At tuloy-tuloy naman ang kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga tax evader. At ang pinakahuling ng target si dating SSS President Romulo Neri na meron daw dapat bayarang buwis na umaabot sa 13.6 million pesos. At hindi raw tama ang idineklara niyang kita noong 2008 at 2009. Sumang-ayon po sa BIR, ang Department of Justice, na pinakakasuhan na ng tax evasion si Neri. At meron daw sapat na basihan ng inihaing reklamo ng BIR. Ngunit nanindigan naman ang kampo ni Neri na kumpleto ang dineklara niyang kita noong SSS President pa siya at board member ng Union Bank at Philex Mining Corporation. Na-delay daw ang pagdating ng sweldo at bonuses ni Neri noong 2008 at 2009, kaya taong 2010 na niya ito naideklara. Samantala, no-show naman si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo at ang kanyang asawang si Angela sa preliminary investigation ng DOJ sa reklamong tax evasion laban sa kanila. Ayon sa abogado ni Arroyo, Hunyo pa daw babalik ang mag-asawa mula sa kanilang bakasyon sa Amerika. Nanindigan naman ng palasyo na hindi lamang ang mga kaanak at kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang kanilang pinupuntirya. Kaya walang quorum. Diba session na? Hindi pinupuntirya yan eh. Una na si Mike, sumunod si Dato, ngayon naman si Neri. Hindi pinupuntirya. Nagkakataon lang. Pero isa ba rin sila Purisima? Hindi rin nagdeklara daw eh. Oo nga. Isa ba hindi sila Purisima, di ba pang kaalyado? Kumaga na late lang nung pag-file, pero final pa rin niya. Dineclare pa rin niya. Kasi daw late pumasok. Late pumasok. Kasi kumbaga, kung nakalipas na yung mga taon na yon, pwede namang hindi mo na siya i-declare, pero kumbaga, meron pa rin siya dineclare. So, I think yung gano'n naman, is pag-uusapan pa naman, maglalabasan kayo ng ebidensya kung ano yung naitago ng kanyang accountant, di ba? Para i-prove na ito yung rason kung bakit na-delay. Oo, pero malalaking kumpanyang kinasangkutan ni Neri, dapat yung company niya, automatic, di ba? Pipirma na lang siya dapat. Pag-board, Dito, di ba sabi nga sa GMA, pinapaalala, ito na yung mga form niyo. Bakit gano'n napapabayaan naman? Sana hindi. Tsaka, ang sinasabi ng abogado ni Neri, isang taon sila nakikipag-communicate. Bibigyan sila ng notice, magsasabit sila ng requirements. Ba't biglang-bigla doon ngayon kinasumunod sila? Okay. So, hindi sila ginigipin. Okay. Saan ba? Pasadahan naman natin ang mga action balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Reports. Tatlo sugatan sa serye ng mga aksidenteng sangkot ang mga motorsiklo dyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At ang kabuang detalyeng balitang yan, alamin natin sa Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia, magkakaibang oras to, no? Hindi, Igana. Asa ba isa lang? Nung serye nung, Igana, yun na, tatlong motorsiklo sila nagkarambola, tatlo rin yung sugatan. Tapos na silang magbangga-bangga dyan sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Alas 12:30, na unang cement lang yung isang motorsiklo na minamaneho ni Sherwin Perfinian.
sa may Congress Avenue sa may corner ng Batasan. Walang mala yung rider na si Perfinia nang dalhin sa ospital. Na nirespondehan naman iga nung police hotline volunteer na si Emmanuel de los Santos na sakay din ng motorsiklo. Ngayon, matapos dalhin sa ospital itong si Perfinia at itong nakahinturong sa lugar na pinangyarihan ng unang aksidente itong si de los Santos, nabangga naman siya ng isang motorsiklo na minamaneho naman ni Lori Encila. Nasugatan itong si de los Santos at yung angkas ng nakabangga sa kanya na si Jacel Orong. Aminado iga na nakainom si Encila pero hindi naman daw siya lasing. Sinisisi pa niya yung volunteer dahil wala raw itong nilagay na early warning device kaya't hindi niya agad nakita. Ayon naman doon sa traffic investigator na si Edgardo Eugenio, sa bilis na mga responde nila sa aksidente, wala na sila halos oras para maglagay ng mga ganong early warning devices. Ang pinakamainam daw na gawin ay magdahan-dahan sa pagmamaneho, lalo na kung gabi na at huwag iinom ng alak. Igan sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries at driving under the influence of liquor si Encila. At yan ang aking Wonder Report mula sa Quezon City. Balik sa Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Huli sa CCTV ang aktual na pang-hold up sa isang money changer sa Maynila. Panoorin niyo po ang video ito, kitang-kita po. Sumechempo po yung isa nagpanggap siyang customer. Ng isang messenger. Diyan sa money changer, may bit-bit pong bag, makikita nyo. Una, pumasok yan, customer. Siyempre, papapalit yan. Sumunod, yung messenger, may dalang bag. Eto na. Yung dalawa, iba pang kasabot, lumitaw na. Naglabas na po sila ng mga barel. Bumunot na, sabi, hold up, ayan. Nakuha na po yung pera dyan, nagkakalaga ng 1 milyon. Pinada pa yung mga customer, may lookout sa labas. Buti nila, may isa pang messenger na may dalang pera na bag, hindi na po siya natangayan na itago niya agad sa ilalim ng lamesa. Kasabay na kanyang pagtakas, nagpaputok ng baril ang mga suspect, kaya hindi na daw nakaporma yung mga gwardya ng money changer. Wow. Ay sa mga pulis, umabot sa 1 milyong pisong natangay ng mga hold-upper mula sa money changer. Pero, nakita doon nila yung mga mukha. Ayan, So, madaling hanapin yan. Pati yung lookout na nasa labas. Kasi may CCTV nga yung money changer. Ayan. So, pag nagpaputok pala ng baril, yung mga gwardya, training yan. Ang training lang, pag may nagpaputok ng baril, kung nakikikilos. Let's go for it. Wawa naman yung money. Binabayaran mo yung security guard. Oo nga. Nasa labas naman siya Ang ganda nga nung posisyon niya, nasa labas siya, di ba? Tsaka hindi ba makikita niya, di ba, habang nasa loob, di ba? Kaya lang baka inaalala niya yung mga customer na nakatapa sa loob. Ayan, Tsaka sa ganyan sitwasyon, mahirap din yung Mag-isa lang siya. react kung paano. bakit naman yung messenger dala na yung bag, papasok pa rin. Bakit hindi papalit, 1 milyon? The-withdraw niya, ito yung pampapalit niya, no? Naku. Baka inside job yan. Nakaya na At least hindi sila galing, walang butas dun sa loob sa money changer. Kasi ang na-chepo dyan, anong oras nagdadala ng pera yung messenger? Natiktikan nila. Di ba? Siguro ilang araw Ilang araw na yan. nagpapalit siya. Ay, ibang oras nang dating ng pera to. Samantala, yung mga kababayan natin dyan sa Cotabato, nilindol po kayo kagabi. Ay sa Pillbox, may lakas po yan na 5. Magnitude 5 na nangyari bago mag-alas 12 ng gabi kanina. Tectonic ang origin ng pagyanig na naitalang epicenter ay nasa 85 kilometro sa timog kanluran ng Cotabato City. Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang ari-arian sa nangyaring lindol. Mararamdaman niya yan. Intensity 5. At samantala, 20 milyong estudyante ang nakatakdang magbalik eskwela sa buong bansa sa June 6. Kaya naman ang Department of Education, todo-todo na ang paghahanda para dito. At sa May 31, sisimulan na nila ang implementasyon ng Oplan Balik Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Tatagal ang proyekto hanggang June 10 para maihanda ang maayos na pagsisimula ng mga klase mula pa lamang sa enrollment ng mga bata. Magiging kabahagi din sa proyekto ang iba't ibang government agency at local government units. Plano rin magbubukas ang Department of Education ng Information and Action Centers sa kanilang main office sa Pasig City at maging sa division offices sa buong bansa na bukas 24 oras. Yan ay para madaling matugunan ang mga reklamo ng mga magulang at estudyante. Siyempre, tao ng partner niyan unang hirit. No? Yes, that's right. At Okay, eto na. Ito ang pinakahuling balita sa presyo ng mga school supplies. Sa binibenta ngayon po sa Divisoria, ang spiral notebook na may 80 leaves, 10 pesos sa air-condition na Malls Divisoria. Pero sa bangketa, 9 pesos lang. Ang notebook na tinahilang gilid, 11 pesos sa mall, pero 10 pesos lang sa bangketa. Ang lapis naman, 7 pesos lamang. Ang iba't ibang klase ng ballpen, depende, 5 hanggang 20 pesos. Depende kung may tali, di ba? Kung may design, kung may character. May amoy, mabango. Ay, oo. Meron pa ba noon yung ballpen na may amoy? Pang love letter lang yun.
friends. Wala na yan. Wala na. Pang-Islam book lang. mahaba. May pink po na eh. Cute yun eh, di ba? Ay, yung mga Parang Crayola, habang meron ba check. tayo mga Crayola? Dahil ingit na ingit ako nung araw, single file lang ako, di ba? Yung mga klase ko ba? Yung layer. Ba may iniingit pa ako, may pagtasapat to. Ay! Nakataas pa kilay,